Greater, greater, greater. Teacher, teacher, teacher. Okay, let's sing I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. The Lord's army, yes, sir. I'm in the Lord's army, yes, sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes, sir. I'm in the Lord's army, yes, sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. Okay, for our Filipino, paghanap ng maikling salita sa mahabang salita. So this one is a long word and we're gonna find the small word for this one. So for example, paaralan. So the small word for this one is aral. So where is it? There. Okay? Next, nakatutuwa. So the small word here is tuwa. Next, naglalakad. So the small word here is lakad. Lakad. Next, kagandahan. That is long word. And the small word there, the short one is ganda. Next, ipinarada. So dito ay parada. So, ang lesson natin ay paghahanap, finding a short word from the long word. Okay, so now look at this one. You can please get your book. I will help you answer 1 to 5 and then yung 6, 7, 8, 9, 10 ay kayo na lang. Okay? Please open it on page 85, 8 and 5. Go. Okay, so these are the long words. So you're gonna make it short, okay? Nagmula. So nagmula, the short one there is, who can guess? Correct. Mula, that one. Copy this one. Mula. Copy here sa line. Next, number 2, nagtanggol. Which one is the short word? Okay? Who can guess? Correct. The word is tanggol. That one. Copy this one. Tanggol. Next, number 3. Kinabibilangan. Okay? What is the short word for that one? Kinabibilangan. Okay? The short word there is bilang. Bilang. Next, katapangan. Oh, this one is easy. Katapangan. So what is the short word here? Tapang. Okay? Tapang. Copy the tapang. And another easy one. Pamana. The short word here is correct. Mana. Okay, now for this time, go to page 86. You will answer on your own. Number 6. Kapayapaan. Find the short word.
Kapayapaan. Next, number 7. Nagmamahal. What is the short word for that one? Nagmamahal. Next, number 8. Pag-unlad. Which is the short word? What is the short word? Write your answer sa line. Next, number 9. Maganda. Oh, maganda. Write the short word. And number 10, mapalaya. Mapalaya. Write the short word. Okay, done? Now, let's proceed to letter B. Sa letter B, you're gonna underline the short word. You're gonna choose from these 3 choices. And then your answer, you're gonna underline it. Okay, for example, I'm gonna answer number 1. I'm gonna help you. And then 2 up to 5, you will answer on your own. Kinabukasan. So, kina, buka, or bukas? The correct one there is, please underline bukas. Now, for number 2, kakayahan. Kakayahan. Kaka, kaya, or yahan. Kakayahan. The word is kakayahan. Kaka, kaya, or yahan. Underline. Next, number 3, kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Kaha, hanga, or nganga. Kaha, hanga, or nganga. Next, number 4, kapuluan. Kapuluan. Kapa, pula, or pulo. Kapuluan. Kapa, pula, or pulo. And number 5, sinilangan. Sinilangan. Silang, silangan, sine. Sinilangan. Silang, silanganan, or sine. Okay, very good. Please close your book and let's proceed to our next topic. So, our next topic is panghalip, pamatlig. Ito yung mga ang panghalip, pamatlig ay ginagamit kapag may pinupoint tayong something. Pwedeng pinupoint natin ay tao, pwedeng bagay, yung tao, pwedeng person, place, things. Kung ipinupoint natin siya, malayo man ito or malapit kung hawak natin. Okay? So, ano ba yung mga ginagamit natin? So, kapag malapit sa nagsasalita, hawak-hawak mo, katabi mo, ang mga sasabihin mo ay ito. Okay? Hawak mo. Ito ay libro. Okay? Next, dito. So, dito ka umupo sa tabi ko. Okay? Rito mo ilagay ang libro sa tabi ko. Okay. Or heto na yung pagkain mo. So, hawak-hawak mo siya. Okay? And then, pag sinabi mong ganito, ganito yung assignment. So, hawak mo din yung something. Okay? So, yan yung mga words na gagamitin kapag malapit sa nagsasalita, sa taong nagsasalita. So, ito ay ginagamit pang point kung malayo man or malapit. Next. Ito naman ay malapit sa kausap mo. Ako dito, tapos andun yung kausap ko. So, ito yung mga words na sasabihin. Iyan, diyan, riyan, hayan, ganyan. Okay? Sabi nung bata, yan ang gusto kong laruan. Okay? So, yun yung hindi niya hawak, kundi nandun sa kausap niya, malapit sa kausap niya. Or, kunyari naman, nakaupo sa kabilang table. Diyan ko din ako, diyan din ako uupo mamaya. Okay? So, next,
Pag naman malayo sa dalawang nag-uusap, so itong babaeng ito, dalawang babae, malayo yung tinuturo nila. So ang sasabihin ay, iyon ang malaking ibon. So parehas malayo sa kanilang dalawa. Or doon tayo mamamasyal. Or hayun, nakikita mo ba yung malaking bulaklak? Malaking ibon. Next, pwede rin gamitin ang ganoon. So, review natin. Malapit sa nagsasalita, ang sasabihin, sabi ng bata ay, ito ang aking bagong laruan. Next, malapit sa kausap mo, iyan ba ang bago mong laruan? At malayo, pareha sa inyong dalawa, malayo yung tinuturo. So, ang sasabihin nyo ay, iyon. Iyon ang gusto kong bahay or iyon ang gusto kong laruan. Okay. Now, get your Filipino book at you're gonna circle yung mga panghalip pamatlig. Ano yung mga panghalip pamatlig? Ito mga words na ito. Remember, let's read. Ito, dito, rito. Heto, ganito. Iyan, diyan, riyan, hayan, ganyan. Iyon, doon, roon, hayun, ganoon. So, number 1, i-help ko kayo sa 1, 2, and 3. Pero yung 4 to 10, kayo na lamang. Dito ako isinilang. So, ang panghalipamatlig dito is dito, bilugan, dito. Next, number 2. Ito ang aking bayang Pilipinas. So, ang panghalipamatlig dito ay ito. Ito. Next, number 3. Kahanga-hanga ang kagandahan nito. Kahanga-hanga ang kagandahan nito. Ang answer dito ay nito. Nito. Next, number 4. Ganito ang aking kulay. Ganito ang aking kulay. Pakibilugan na po. Kayo na lamang magsasagot, ha? Next, number 5. Hayun ang mga bahay ng mga katutubo. Hayun ang mga bahay ng mga katutubo. Bilugan ang panghalip pamatlig. Next, number 6. Iyan ang mapa ng Pilipinas. So, pinupoint niya malapit sa kausap. Iyan ang mapa ng Pilipinas. Bilugan ang panghalip pamatlig. Next, number 7. Hanapin mo riyan ang pamaypay. Hanapin mo riyan ang pamaypay. Number 8. Heto ang larawan ng mga unang Pilipino. Heto ang larawan ng mga unang Pilipino. Bilugan ang panghalip pamatlig. Next, number 9. Ganyan ba ang mga unang kasuotan? Ganyan ba ang mga unang kasuotan? Excuse me. And number 10, ipagmalaki mo ang mga iyon. Ipagmalaki mo ang mga iyon. Okay, next. So, sa letter B. So, ito, i-explain ni Teacher Bell. Ito, lahat ito ay malapit sa nagsasalita. Ito, malapit dun sa kausap, yung nasa middle. At yung pangatlo na choices, yun yung malayo pareha sa inyo. Okay, nakikita mo iyon? Blank ang baro at saya ni nanay. So may dalawang taong nag-uusap. Tingnan mo. Nakikita mo iyon? Blank ang baro at saya ni nanay. Ganito, ganyan, ganoon. Ready? Underline. Next, let's go to number 2. Halika, may ibibigay ako sa iyo. Halika, may ibibigay ako sa iyo. Blank na ang bakyang gusto mong gamitin. Heto, hayan, hayun. Okay, tinawag mo siya. Tapos, anong sasabihin mo? Heto na ang bakyang mong gagamitin.
Haya na ang bakyang gusto mong gamitin or hayun na ang bakyang gusto mong gamitin. Pinalapit mo sa kanya at hawak-hawak mo yung may ibibigay ka sa kanya. Next, number 3. Ang larawang hawak ko ay isang katutubong Pilipino. So, hinuhold niya yung picture. Ito ay larawan ng isang mangyan. Iyan ay larawan ng isang mangyan. Or iyon ay larawan ng isang mangyan. Underline your answer. Next, number 4. Malayo pala ang kanilang tirahan. Malayo pala ang kanilang tirahan. Blank pala sa kabundukan ng Mindoro. Dito, kausap niya ba yung mga mangyan? Diyan or doon? Malayo pala ang kanilang tirahan. Dito, diyan, or doon pala sa kabundukan ng Mindoro. Next, number 5. Nakarating ka na ba sa lalawigan ng Ifugao? Napakaganda ng mga tanawin dito, diyan, or doon. Okay, number 5. Nakarating ka na ba sa lalawigan ng Ifugao? Napakaganda ng mga tanawin dito, diyan, o doon. Please underline your answer. Okay? For your assignment, take a picture of pages 85, 86, 91, and 92 and send it in class dojo. I will repeat. Take a picture of pages 85, 86, 91, and 92 and send it in class dojo. Okay, so that's all for today and see you next week. Bye!